Okay, pabuksan mo ang Biblia, Luke chapter 1, Luke. Yeah, Luke. Luke. Naintindihan? Luke. Sa root po. Luke chapter 1, verse 1. Luke chapter 1, verse 1 hanggang 5. Luke chapter 1, verse 1 hanggang 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At nangyari na mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Malon at Chilion. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila'y pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang dalawang anak. Sila'y nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpa at ang ikalawa ay Ruth. Sila'y nanirahan doon ng may 10 taon. Kapwa namatay si Malon at Chilion, kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Okay po. If we watch the drama, right, there is a main character and also supporting character. Kaya di ba po kung tayo po ay manonood ng isang drama, meron pong pangunahing karakter at yung mga support na karakter lamang. Tama ba? Siyempre ang pangunahing tauhan ang pinakamahalaga sa isang drama. Tama ba? Kahit kaano kagaling ang pangunahing tauhan, hindi siya ningning kung wala ang pangalawang tauhan sa drama. Tama ba? Yeah. We led the Ruth. Kaya ngayon po meron po tayo dito si Ruth. We know who is the main character. Kaya alam po natin kung sino yung pangunahing tauhan. Sino po? Yeah, Ruth. Tama, Ruth. Yeah. We can say that Naomi is supporting character, right? Kaya masasabi po natin dito, tama, na si Naomi ay yung sumusuporta na tauhan. But without Naomi, there is also no Ruth in the Bible. Kaya kung wala po si Naomi, wala din pong Ruth dito po sa Biblia. So usually we focus on Ruth when we read the book of Ruth, right? Kaya sa katunayan po, di ba, kapag binabasa natin yung aklat ng Ruth, ay nagpo-focus lang tayo o nagtutuon pansin kay Ruth. But this time, let's learn the lesson through the life of Naomi. Pero sa mga oras po na ito, pag-aralan naman natin kung ano po ba yung aral mula po dun sa buhay ni Naomi. Her life can apply to our life. Kaya yung kanya pong buhay, nawa may apply po natin ito sa ating buhay. But the start of the life of Naomi was not so good. Pero yung simula po ng buhay po ni Naomi ay hindi po maganda. May ang pagkakamali ni Naomi, ano po? Ang pagkakamali ni Naomi. Hindi niya nagawang panatilihin ng tama ang kanyang posisyon. Si Naomi at ang kanyang pamilya ay lumipat sa lupain ng Moab, isang panyagang bansa, upang takasan ang tagutom sa lupain ng Israel. Bagaman may kahirapan dahil sa tagutom, dapat silang nanatili sa lupang ipinangako ng Diyos ang Kanan. Tama ba? Ngunit sa halip na nagtiwala sa kalooban ng Diyos, tiningnan lamang nila ang kanilang kalagayan at lumipas sa isang
banyagang lupain upang takasan ng kahirapan. naintindihan niyo po? Naintindihan. Isang kilos ng kawalan ng pananampalataya ang paglikod sa pamana na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Hindi sila nanatili sa tamang lugar na dapat nilang panahanan. Hindi nila lubos na pinaghawakan ng kanilang itinakdang posisyon. Kahit makatapos nating maligtas, may mga pagkakataon na hindi natin lubos na napapanatili ang ating tamang posisyon dahil sa ating situation sa buhay. This time, it's very important. We have to keep our right position. Kaya sa mga oras po na ito, napakahalaga po na matutunan natin kung paano po mapanatili yung atin pong sitwasyon. You mark Luke chapter 1. Kaya sa Marcos po, and chapter 1. At buksan mo ang Biblia, Unang Korinto chapter 7. Unang Korinto chapter 7. Kaya Unang Korinto, kapitulo 7. Chapter 7, 20. Unang Korinto chapter 7, 20. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Ang bawat isa ay hayang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Kapag tayo ay naligtas, mayroon tayong kani-kanyang posisyon. Tapo ba? Mayroon tayong physical na position at spiritual na position. May dalawang position. Ang physical na position ay maaaring nasa ating pamilya, trabaho, paaralan. Tapo ba? So you have to keep your physical position even though you already got the salvation. Kaya kailangan po natin mapanatili yung ating physical na posisyon pagkatapos po nating maligtas. Ano ang spiritual na position? Ang spiritual na position ay ang manahan sa church kung saan ang Espiritu Santo ay kumikilos. Pagkatapos maligtas, walang mas mahalaga pa kaysa dito. Sinabi ni Jesus, kaya sinabi ni Jesus, buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15, Juan chapter 15. Verse 3, Juan chapter 15, verse 3. Verse 3 hanggang 5. Juan 15, verse 3 hanggang 5. Juan po, kapitulo 15, versikulo 3 hanggang 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, ay gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Verse 3, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Right? Anong ibig sabihin? We are saved through the word of God, right? Kaya tayo pinaligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagkatapos kaligtasan, ano ang kailangan? Verse 4, kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. We have to abide in the Lord. Kaya kailangan po nating manatili sa Panginoon. How can you abide in the Lord? Kaya paano po tayo mananatili sa Panginoon? We can abide in the Lord by abiding in church. Makakapanatili po tayo sa Panginoon kung mananatili tayo sa church. Because church is the body of Christ. Dahil ito pong church ay yung katawan ni Kristo.
Yeah. So Ephesians, right, chapter 1, 22 and 23, right? Si Jesus siyang ulo, ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. 23, na siyang katawan niya. Church, right? Katawan niya. Pagkatapos maligtas, malinaw na ang kalooban ng Diyos ay manatili sa loob ng iglesia. Ngunit katulad ni Naomi, mayroon din tayong pagkakataon na hindi natin ganap na nanatili sa iglesia upang maiwasan ng mga paghihirap. Halimbawa, nagtutungo sa ibang bansa o probinsya kung saan walang church. Walang ating church. Dahil sa mga paghihirap sa ekonomiya, tama ba? At pumupunta sa isang trabaho na mahirap gawin ang Christian life dahil sa mga paghihirap sa ekonomiya. It's clear, right? It's not the will of God, right? Kaya malinaw po, di ba, na hindi po ito yung kalooban ng Diyos. Malinaw. Kapag naghanap ng trabaho, huwag munang mag-desisyon agad, kundi hanapin muna ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng sapat na panalangin. Kailangan panalangin una. Bukod dito, mahalagang makipag-ugnayan muna sa pastor bago gumawa ng decision. Right? Because sometimes you pray, you still don't know what's the will of God. Dahil po paminsan, kahit na tayo po ay nananalangin, hindi pa rin natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Then you need to come to pastor. Kaya pag sa ganung bagay, kailangan natin pumunta sa pastor. Pastor will help you. At yung ating pong pastor ay tutulungan po To tayo find the will of God. kung para mahanap yung kalooban ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 15, Kaikan chapter 15, 22, Kaikan chapter 15, 22. Kaya kawikaan po, Kapitulo 22, 15, 22. Kapitulo 15, versikulo 22. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sa dami ng mga tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Sa dami ng mga tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Right? It means you have to have a counseling. Kaya ibig sabihin po nito, kailangan po natin magkaroon ng counseling. Huwag munang magpasya sa lahat at saka ipaalam sa pastor. Sometimes I experience this situation. Kaya minsan naranasan ko po itong sitwasyon na ito. They already decide everything. Kaya nakapagdesisyon na po sila sa mga bagay-bagay. Then they say, I want to counseling. At sinabi nila na, ay, kailangan ko po ng counseling. But this decision, their decision already, tapos na. Pero yung decision nila, tapos na. Then I cannot do anything. Kaya kung ganun, wala na po akong magawa. Right? It's usually, right? My advice usually is, Kaya parang wala na po siyang pakinabang. it's already decided. Kasi nakapag-decide na po yung tao. At huwag mangmadali sa paggawa ng decision sa harip, dapat itong gawin ng maingat. Kailangan maingat. Kaikan chapter 19, verse 2. Mga kawikaan po, Kapitulo 19, versikulo 2. 19:2, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi mabuti para sa isang tao ang walang kaalaman at siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. Siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. Right? Don't hurry. When you decide important matter, don't hurry. Kaya wag po tayong magmadali. Kapag meron po tayong kailangang pagdesisyonan na importanteng bagay, wag po tayong magmadali. You have to consider deeply. Kailangan po natin itong pag-isipan You ng need a mabuti. more sincere prayer.
Kailangan po natin higit na manalangin. If needed, you need to have a counseling. At kailangan po natin ng counseling. Yeah, Naomi, before she go to Moab, she has to pray to God first. Si Naomi, bago po siya pumunta doon sa Moab, kinakailangan muna niyang manalangin sa What's Diyos. the will of God? Kaya ano ba yung kalooban ng Diyos? Yeah. But she look at just the current situation, right? Pero tinignan lamang po niya yung kanyang sitwasyon. Yeah. That's why anong nangyari sa kanya? Balikan natin Ruth chapter 1. Kaya balik po tayo sa Ruth Kapitulo 1. Ruth chapter 1. Yeah, verse 3. verse 3. Versikulo 3. Yeah, unit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. At verse 5, kawa namatay sina Malon at Kilion, two son, dalawang anak namatay. Yeah. It was a God's discipline. Kaya ito po yung pagdidisiplina ng Diyos. Naomi na nakatanggap ng discipline. Yeah. Luke chapter 1, 20 and 21. 20 and 21. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Naomi? Ngayon ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinagdalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Yeah. Si Naomi ay tinanggap ang kanyang mga paghihirap bilang disiplina mula sa Diyos. Right? Yeah. Verse 20, right? Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Naomi, pangalan, meaning sweet. Kaya yung kahulugan po ng pangalan ni Naomi ay matamis. Yeah. My life is not sweet, right? She said. You don't call me Naomi. Kaya sinabi po niya na huwag niyo akong tawagin Naomi. Yeah. Tawagin ninyo akong Mara. Mara, ibig sabihin, bitter. Ay mapait po. Yeah, sapagkat pinakitungguan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Right? She considered it's God's discipline. Kaya napagtanto po niya na ito po ay disiplina ng Diyos. Yeah. Magandang bagay. Dapat nating maunawan ng maayos ang disiplina mula sa Diyos. Ang problema ay ang hindi pagkakaalam kung ang disiplina ay disiplina. Tama po ba? Ito ay problema. But when God disciplines us, if we know it's God's discipline, it's good. Pero kapag dinisiplina po tayo ng Diyos at kung malaman natin na ito yung disiplina ng Diyos, ito po ay mabuti. Yeah, sa pamamagitan ng disiplina, kinakailangan nating suriin ang ating sarili. Okay po. Buksan mo ang Biblia, Job chapter 5. Job chapter 5. Sa Job po, Kapitulo 5. Job chapter 5, 17. Versikulo 17. Job chapter 5, 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, mapalad ng tao na sinasaway ng Diyos, kaya huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. Yeah. Mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos. Yeah. Huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. Dito also, makapangyarihan sa lahat, right? Ang Diyos. Yeah.
sabi ni Naomi, ang taong nakakalom ng disiplina ay tinatawag na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Kailangan natin pag-isipan, makapangyarihan sa lahat. Ang pagiging makapangyarihan ay nangangahulugan alam ang lahat at magagawa ang lahat. Dapat nating maunawaan na ang nagbibigay ng disiplina ay ang makapangyarihang Diyos. Ito ay importante. Mayroong kalooban at pagkabay ang makapangyarihang Diyos sa pagbibigay ng disiplina. Nasa ilalim tayo ng lilim ng makapangyarihan. Buksan mo ang Biblia, Awit 91. Awit 91. Awit 91, verse 1. Awit 91, verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y nanirahan sa tirahan ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Yeah. Mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Yeah. Ibig sabihin, kung nasa lilim ng makapangyarihan, tayo ay laging ligtas. You are safe. Even though God allows the discipline, there is a God's boundary. Kaya kahit na po pinahintulot ng Diyos yung disiplina, meron pa rin pong protection yung Diyos. There is a boundary of discipline. Meron pong hangganan yung disiplina. Yeah. Dahil ang Diyos ay ang makapangyarihan, paminsan-minsan ay ginagamit niya ang disiplina upang kabayan tayo sa pinakamabuting landas. Pinakamabuting landas. Ang pagtanggap ng disiplina ay masakit sa simula, uni sa pamagitan nito ay nakakamtan natin ang mas mahalagang bagay. Okay po. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12. Sa Hebreo po, Kapitulo 12. Chapter 12, 10 and 11. Versikulo 10 hanggang 11. Hebreo chapter 12, 10 and 11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayo ay kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais, kundi masakit, subalit sa inaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Yeah, verse 10, right? Unit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin. Yeah, right? When God allows discipline, right, there is God's goodwill. Kaya kapag po pinahintulot ng Diyos yung disiplina, mayroon pong mabuting kalooban yung Diyos. God discipline us for our benefit. Dinidisiplina tayo ng Diyos para sa ating sariling kapakanan. Upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Kaya verse 11, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit, right? Masakit. Mahirap. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito, right? Yeah, it's a benefit. The discipline is a benefit to us, right? Kaya ito po ay benepisyo para po sa atin. Through the discipline, we can correct ourselves. Sa pamagitan ng disiplina, may tatama natin yung ating sarili. And also, we can be more trained. Ganun din, mas higit tayo na masasanay. Yeah, we can know God's good will in the end. Malalaman natin yung mabuting kalooban ng Diyos. Yeah.
Bakit pinahihintulutan ng mabuting Diyos ang pagturo sa atin? Pag-isipan natin. Awit 119. Awit 119. Kaya mga awit po, 119. 75. Awit 119:75. Verse 75 po ng mga awit, 119. 75, basahin po natin ng sabay-sabay. O Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinagkumbaba mo ako. Sa katapatan ay pinanggumbaba mo ako. Right? It means when God allowed the oppression, there is God's will. God's will. Kaya ibig sabihin po, kung ipinahintulot ng Diyos yung kahirapan, merong kalooban yung Diyos. Kapag pinahihintulutan ng Diyos ang pagturo sa mayroon kanyang mabuting layunin. Mabuting layunin. Hindi masamang layunin. Right? Mabuting layunin. Alam ng makapangyarihang Diyos kung ano ang pinakamabuti at pinakaangkop na landas para sa atin. Tama po ba? Makapangyarihang Diyos. Kaya sa pamagitan ng pananampalataya na ito, dapat tayong lalo pang umasa at magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Nahum. Buksan mo ang Biblia, Nahum. You wanna familiar Nahum? Kaya hindi na po kayo pamilyar. While you sing a Bible song, Nahum. Sa Nahum. Nahum chapter 1. Kaya na nakinig po tayo ng Bible song, ito po, Nahum, Kapitulo 1. Bago Habakuk. Bago po ito maghabakuk. Habakuk also, by Latin. Okay po, Nahum chapter 1:7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Right? Ang Panginoon ay mabuti. Yeah. Don't forget. Ang Panginoon ay mabuti. Kaya wag po natin itong kalimutan. We need to put one more word. Yeah. Always mabuti. Kaya kailangan po natin palaging isipin ito na mabuti. Yeah. Nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Right? That's why our side, we just trust in Him. Kaya nga sa atin pong panig, kailangan lang po nating magtiwala sa Kanya. He knows everything, right? Alam po niya yung lahat-lahat. So anyway, Naomi accepted the discipline as God's discipline, right? Pero gayon pa man po, si Naomi ay natanggap niya na yung sitwasyon niya ay disiplina po ng Diyos. At pabalik ni Naomi sa Diyos, sa huli, balikan natin Luke chapter 1. Luke chapter 1. Kaya balikan po natin sa Ruth, Kapitulo 1. Luke chapter 1, 6 and 7. Verse 6 and 7. Versikulo 6 hanggang 7. 6 and 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayon, siya at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Kaya't siya umalis sa dakong kanyang kinaroroonan kasama ang kanyang dalawang manugang at sila'y naglakbay pabalik sa lupain ng Juda. Sa pamagitan ng disiplina ng Diyos, si Naomi ay nagsisi at sa huli ay nagbalik sa kanyang bayan. Ito ang tunay na larawan ng taos pusong pagsisisi. Tama po ba? Kailangan nating maunawan ang ating mga pagkakamali at aktual na pagbalik loob. Ang pagbabalik sa Israel ay katumbas ng pagbabalik sa Panginoon. Because at that time the land of Israel, the land of God's promise, right?
Dahil po ng mga panahon na yon, di ba po yung Israel, yung lupain po nila ay yun yung ipinangakong lupain ng Diyos? It's a real repentance, Kaya ito po ay, totoong pagsisisi. right? Yeah. Sa ating panahon, ang pagbabalik sa church ay pagbabalik din sa Panginoon. If meron some brothers and sisters who will watch sermon through the online, who don't abide in church, Kaya kung meron po mga brothers and sisters na nanonood po ng sermon online at hindi po nananatili sa church, return. balik na po. Return to church. Balik po sa church. Yeah. Even though you have a mistake, you fail, return. Kahit na meron ka pong pagkakamali, kahit na nabigo ka po, bumalik ka. Naomi did, right? By his mistake, she went to Moab. Di ba po si Naomi bumalik sa pamagitan po ng kanyang But in pagkakamali? the end, she returned. Pero kahit na ganyan po man nagkamali siya, bumalik po siya. Yeah. Whatever you have done before, already passed. Ano man yung nagawa mo noon, lumipas na iyon. Just return now. Bumalik ka lang ngayon. If you watch the online Kung sermon, nanonood po kayo ng online Return. sermon, balik na po. God will accept you, right? So in the Bible, right, we know the difference of King Saul and King David. Kaya dito po sa Biblia, di ba, alam po natin yung pinagkaiba ni Haring David at Haring Saul. Originally, David had more grace than Saul, right? Sa original po, di ba, si David po ay mas mabiyaya siya kaysa kay Saul. Well, what was their difference? Pero ano po yung pinagkaiba po nila? David did a real repentance, right? Si David po, nagkaroon siya ng tunay na pagsisisi. Yeah, that's why he could be restored again. Kaya nga si David ay natawag pong muli. Yeah. So return, just return. Kaya balik lang po. You are not late. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Yeah. At si Naomi na nagpatuto sa Diyos sa pamagitan ng kanyang buhay, pag-isipan natin, alam natin na Ruth ay sumunod hanggang sa huli sa kanyang mother-in-law na si Naomi. Tama po ba? We already know this story, right? Yeah. Balikan natin Ruth chapter 1, Ruth chapter 1. Kaya balik po tayo sa Ruth, Kapitulo 1. Yeah, already. Yeah. 15, let's go to 15, verse 15 hanggang 17. Kaya doon po sa versikulo 15 hanggang 17. 15 hanggang 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos, sumunod ka na sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin, at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. When Naomi returned to Israel, her two daughter-in-law followed her, right? Kaya nung nakabalik na po si Ruth doon, yung kanya po nga mga manugang ay bumalik pong kasama niya. Then Naomi said to them, At sinabi po ni Naomi sa kanila, don't follow me. kaya wag niyo akong sundan. I don't have anything. Wala akong kahit ano. Much better you stay your own country. Siguro mas mabuti na manatili ka na lamang kung nasaan ka You naroroon stay ngayon. with your parents. Manatili ka na lamang sa mga magulang mo. So your husband already passed away. Kasi yung mga asawa niyo naman na ay namatay na. Maybe you can get married in your country again. Marahil pwede pa kayo makapag-asawa kung nasan man kayo ngayon. Much better you stay your country. Kaya mas mabuti siguro na manatili na lang kayo sa kung nasan kayo ngayon. Sinabihan ni Naomi si Ruth na bumalik na siya sa kanyang sariling lupain at iwan si Naomi. Ngunit nagpa siya si Ruth na sundan si Naomi
hanggang sa huli. Paano nagawa ni Ruth na sundan si Naomi? Paano? Siyempre dahil nanampalataya si Ruth sa Diyos. Ano po ba? Paano nagkaroon si Ruth ng pananampalataya sa Diyos? Paano? Naomi, she evangelized Ruth, right? Di ba po si Naomi, in-evangelize po niya si Ruth? Sapagkat nakita niya ang buhay ng paglilingkod sa Diyos sa buhay ni Naomi. Right? Let's suppose Naomi, right? Naomi is a mother-in-law of Ruth. Kaya isipin po natin na, di ba si Naomi, siya po ay manugang ni Ruth? I'm not sure your situation, but usually the mother-in-law, daughter-in-law, their relationship not so good. Kaya hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon niyo, pero di ba alam natin na yung relasyon ng mga magmanugang ay hindi po maganda. Maybe you can have a good relation. Siguro kayo po ay meron pong mabuting but usually relasyon in sa Korea, many the mother-in-law and daughter-in-law, they have a trouble. Pero madalas po doon sa Korea, ito pong mga manugang ay madalas po nag-aaway. Let's suppose Naomi was not good mother-in-law. Kaya tignan, pag-isipan natin na kung nga si Naomi hindi siya mabuting manugang. Will Ruth follow Naomi? Kaya si Ruth ba, susunod ba siya kay Naomi? No, maybe Ruth will say, it's a great chance. Kaya marahil hindi po susunod si Ruth sa I can kanya. separate from her. Sabi niya, sa wakas makakahiwalay na ako sa kanya. Bye-bye, mother-in-law. Right? But Naomi, the Ruth determined her to follow her until the end. Right? Pero gayon po man si Ruth, idinetermina na po niya na sumunod po kay Naomi. Yeah. Because Naomi showed a good example through her life, right? Dahil po si Naomi ay nagpakita ng magandang halimbawa sa pamagitan ng kanyang buhay. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 14. Kaya buksan po natin sa Romans, Kapitulo 15, 14, Kapitulo 14, verse 18. versikulo 18 po. Romans chapter 14, 18. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos. Siyempre. At tinatanggap ng mga tao. In Korean translate, it means they are also praised by other people, men. Kaya sa Korean translation po, ibig sabihin po nito ay pinupuri po nila sa pamagitan ng iba pang mga tao. So, your life, what's your life in this world? Kaya yung buhay mo po, ano ba yung buhay mo sa mundong ito? The people in this world praise you or rebuke you always? Kaya yung mga tao ba dito sa mundo ay palaging naniniwala o pinupuri ka? Dapat ang ating buhay ang magpatuto kay Kristo. Kailangan nating magbigay ng sayo ni Kristo. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Korinto chapter 2, Ikalawang Korinto chapter 2, Ay, Ikalawang Korinto po, Kapitulo 2, verse 15, versikulo 15. chapter 2, 15. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas, brothers and sisters sa church, at sa mga napapahamak, tao na hindi pa ligtas. Tama? What smell you have? What smell do you emit? What smell? Fragrance. Kaya ano ba yung amoy natin sa iba?
Nais nating makasama ang mga taong nagbibigay ng magandang amoy. Tama ba? Let's suppose there is someone who don't have a bath for 1 month. Kaya pagpalagay po natin na meron pong isang tao na hindi po naligo ng isang buwan. Isang buwan. Walang bath. Kaya isang buwan po walang ligo. Anong mangyari? Hindi maganda. Smell, right? Nobody want to be with him, right? Kaya walang sino man yung gustong makasama siya, tama? Tama ba? You want to far from him, right? Kaya gusto mo malayo ka lang sa kanya. But if there is someone who have a good smell always, Pero kung merong isa na mabango yung amoy, yeah, you want to be with him, right? gusto mo palaging katabi siya. Yeah. At gusto rin nating maging katulad nila na nagbibigay ng amoy. Tama ba? Yeah. Naomi, yeah, she showed a good example through her life. Kaya ito pong si Naomi ay nagpakita siya ng magandang halimbawa. Paano naglalabas ng magandang samyo? Mabangon samyo, eh, mabangon samyo, eh, paano naglalabas? Eh. Sa Naomi, pag-isipan natin Naomi, sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan, hindi nawala kay Naomi ang pag-asa sa Diyos, right? If we look at her situation, it's a really terrible situation, Kaya kung titignan po natin yung kanyang sitwasyon, talagang kalunos-lunos po yung sitwasyon niya. right? But she didn't lose her hope. Pero gayon pa man, hindi nawala yung kanyang pag-asa. She hold on God. Right? Humawak pa siya ng higit sa Diyos. Yeah. No, look at her. Look at her. Kaya nakita po ito ni Ruth. If other people meet this situation, they will be discouraged. Kaya marahil kung yung ibang tao ay nakatagpo yung ganitong sitwasyon, ay bumagsak na sila. Yeah. But Naomi, right? Yeah. Can't hold on the Lord until the end. Pero si Naomi, siya po ay kumapit sa Diyos hanggang sa huli. Yeah. Are we 39? Are we 39? Are we 39? Kaya sa mga awit, Kapitulo 39, Are we 39? Verse 7. versikulo 7 po. Are we 39:7? Basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay, ang aking pag-asa ay nasa iyo. Yeah. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Right? Yeah. What's your hope? Kaya ano po yung pag-asa mo? We have to say like this, right? Kaya kailangan po natin sabihin yung kagaya nito. Yeah. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Yeah. Then we will not be depressed whatever situation we meet, right? Kaya kapag ganito, hindi tayo manlulumo anumang sitwasyon yung ating Yeah. makaharap. Then we will have a fragrance of Christ. At magkakaroon po tayo ng mabangong samyo ni Kristo. Then other people will look at us, right? At yung ibang tao, makikita tayo. Yeah. Through our life, we can evangelize, Kaya right? sa pamamagitan ng ating buhay, pwede tayo makapag-evangelize, tama? So, right, Naomi evangelized Ruth through her life. Kaya ito pong si Naomi, na-evangelize po niya si Ruth sa pamamagitan ng kanyang buhay. That's why without Naomi, without Ruth. Kaya nga kung wala si Naomi, wala ding Ruth. Sa huli Naomi na muling nakabangon. Balikan natin Ruth chapter 4. Ruth chapter 4. Kaya balik po tayo sa Ruth, Kapitulo 4. Verse 13. Ruth chapter 4, 13 Ruth, Kapitulo 4, versikulo 13. hanggang 17. 13 hanggang 17. Kaya Kapitulo 13 hanggang 17 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kinuha ni Boaz si Ruth, siya'y naging kanyang asawa, at siya'y sumiping sa kanya, pinagdalang tao siya ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga babae kay Naomi, purihin ng Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito, na mawala ng isang malapit na kamag-anak. Maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel, siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbalik ng buhay at tagapag-alaga sa iyong katandaan.
sapagkat ang iyong manugang na babae na nagmamahal sa iyo, na para sa iyo ay higit pa kaysa 7 anak na lalaki, ay nagsilang sa kanya. Kinuha ni Naomi ang bata, inihilig sa kanyang kandungan, at siya'y naging tagapag-alaga nito. Binigyan ng pangalan ng ang bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Naomi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Yeah. Later, right? Ruth, right? Daughter-in-law, Ruth get married with Boaz. Kaya di ba nalaman po natin na ito pong si Naomi ay napangasawa niya si Boaz. And Ruth gave birth child, right? At si Ruth ay nabigyan po siya ng anak. Sa huli, natanggap ni Naomi si Obed ang lolo ni David sa pamamagitan ng kanyang manugang na si Ruth, right? Yeah. But sinabi ng Biblia, verse 15, siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbaling ng buhay, right? Yeah. Tagapagpanumbaling ng buhay. Yeah. It means God restored Naomi. Kaya ibig sabihin po nito, ipinanumbalik po ng Diyos si Naomi. Isipin mo ang kalagayan ni Naomi nung siya ay nakatanggap ng pakihiganti, right? Tiyang nawala ng makita na pag-asa ng pagkaling, right? No hope to restore, right? Kaya di ba yung siya po ay napanumbalik. But when God's time come, God restored her, right? Pero nung sa tamang oras ng Diyos, ipinanumbalik po siya ng Diyos. Dapat natin malaman na ang Diyos ang ating tagapagpagaling. Alam natin, hinatulan ng Diyos ang Israel, ngunit muli niya itong pinanumbalik, right? When God's time come, God restored Israel, right? Kaya nung tamang oras ng Diyos, pinanumbalik sa Israel, tama? Muling ibinaling ng Diyos si Jose mula sa isang desperadong kalagayan, tama? At pinanumbaling ng Diyos si Elias mula sa kanyang panghihina. Right? Matapos siyang maparusahan at maputulan ng buhok si Samson, unti-unting muling tumuho ang buhok ni Samson. Tama? Okay, buksan mo ang Biblia. Judges, Hukom 16. Hukom 16, 22. Mga Hukom, Kapitulo 16, versikulo 22. Hukom 16, 22. Mga Hukom, Kapitulo 16, versikulo 22. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gayunman, pagkatapos muling ang buhok. We know, right? Samson, his hair was cut, right? Alaman po natin, diba? Yung buhok po ni Samson ay ginupit. Yeah, because of it was also discipline of God, right? At ayun din po ay disiplina din ng Diyos. Because of his sin. Dahil po sa kanyang kasalanan. Yeah. But sinabi ng Biblia, muling tumubo ang buhok ng kanyang ulo, right? What do you mean? Anong ibig sabihin? God restored the Samson. Kaya ipinanumbalik din po ng Diyos si Samson. That's why before his death, he could kill many Philistines, right? Kaya nga bago siya mamatay, nakagawa pa po siya na makapatay ng maraming mga Pilisteo. He could glorify the Lord, right? At kanya pong naluwalhati yung Diyos, tama? Kung tayo ay nasa mahirap na kalagayan, dapat nating hangarin ng muling pagpapanumbalik. Buksan mo ang Biblia, awit 60.
Sa mga awit po, chapter 60, with 60 verse 1. dito po sa verse 1. With 60 verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. O Diyos, kami ay iyong tinalikuran, winasak mo kami, ikaw ay nagalit, o ibalik mo kami. It's just Psalm of David, right? Kaya ito po yung awit ni David. O Diyos, kami ay iyong tinalikuran. Winasak mo kami, ikaw ay nagalit. When we receive a discipline, right? We are in this situation, right? Kaya di ba kapag nakakatanggap tayo ng disiplina, nandito tayo sa ganitong Then, sitwasyon? David prayed, right? Prayed. Kaya gayon pa man si David po ay nanalangin. Ibaling mo kami, right? We have to pray. We have to pray. Kaya kailangan din po natin manalangin. Sa ating Christian life, maaari rin tayong mahulog sa isang situation walang pag-asa. May mga panahon na spiritual na paghina. Hindi laging nasa maganda lamang na kalagayan ang buhay. Tama po ba? Katulad din ng mga atleta na mayroong tinatawang na slump. Alam mo ba, slump? O pagbaba sa kanilang performance. Naintindihan? Slump, naintindihan? Even sports athletes, they cannot do always well, right? Kaya kahit na po yung mga nasa sports, hindi po nila kayang laging gumawa ng mabuti. You like boxing Pacquiao? Kaya kilala niyo po ba yung si Pacquiao sa boxing? But Pacquiao also, when he has a slump, right? Slump. Pero gayon din po si Pacquiao, meron din po siyang naging kahinaan. He doesn't have a good condition. Meron siyang yung kanya pong kondisyon na Then hindi even, maganda. right, he's strong, he fell down, right? Pero 'di ba kahit na siya yung malakas, siya din po ay bumagsak. We are same. Kaya pares lang din po tayo. The last May, you know, I came from Cavite Church, right? Noong nakaraan po ng May, alam niyo po 'di ba na ako ay galing sa Cavite Church? My heart was a little bit depressed, discouraged. Kaya yung puso ko po ay medyo because after retreat, right? We evangelize through summer retreat. We evangelize many people. Dahil po pagkatapos ng summer retreat, di ba? Tuwing summer retreat, tayo po ay nag-evangelize ng maraming mga tao. For me, right? I couldn't understand why many brethren absent on Sunday. Pero ang hindi ko po maintindihan, bakit po maraming mga brothers and sisters na absent po ng Sunday? As a pastor, right? My heart was depressed. Kaya bilang pastor po, yung puso ko po ay nanlumo. Not 1 week, whole months, almost whole months. Kaya halos buong buwan po na yun ng May, ganun. And then May we had the Grand Bible Seminar. At nagkaroon kami ng Grand Bible Seminar. But then we invite guest speaker. At nag-imbita po kami ng isang but this Bible Seminar, konti lang. Pero nung Grand Konti lang evangelize. Konti lang po yung na-evangelize ng Grand Bible Seminar. When I sit the likod, my heart is depressed. Kaya nung nakaupo po yung puso ko po talaga ay nanlumo. What happened? Kaya ano po yung nangyari? I want to cry. Parang gusto ko pong umiyak. As a pastor, it's natural, right? Kaya bilang pastor, yun po ay natural. Then I try to overcome. Kaya nung panahon na yon, sinubukan ko itong mapagtagumpayan. As I said, right? Even good at sports athlete, they have a slump. Kaya kagaya po ng sinabi ko, di ba kahit na magagaling po sila, meron din po silang mga kahinaan. Even our church, right? We cannot evangelize always well, right? Ganun din po, di ba sa church natin, hindi naman tayo palagi nakakapag-evangelize. But God will restore. Pero gayon pa man, yung Diyos ay When panunumbalikin God's tayo. time come, God will restore.
Kaya sa tamang panahon at oras ng Diyos, panunumbalikin niya tayo. That's why I thought, this May, it's the time. We cannot evangelize many. Kaya nga sa tingin ko na itong buwan ng May ay hindi po ito yung oras na makapag-evangelize But kami next ng time, marami. we can evangelize. Pero sa susunod, mas marami kami That's why, ma-evangelize. I overcome depression. Kaya napagtagumpayan ko po yung panlulumo. Yeah. So it's a grace, right? We have our Lord who restore us. Kaya tama po, ito po ay biyaya na meron tayong Panginoon na panunumbalikin tayo. Even sometimes you have disease or sickness in your body. Kaya kahit paminsan na meron tayong sakit sa ating katawan, Yeah, when you have a disease or sickness, right? God also recover you, right? kaya di ba tama kapag meron din tayong sakit sa ating katawan, gusto din ng Diyos na pagalingin tayo? So don't worry too much. Kaya wag po tayong labis na God will mag-alala. restore you, right? Yung Diyos, panunumbalikin niya tayo. Yeah. So today we think about si Naomi. Kaya ngayong araw po na ito ay pinag-isipan natin si Naomi. Yeah, at first she failed. In her life. Yeah, she could be restored. Kaya bagaman po siya ay nabigo sa kanyang buhay, siya naman po ay napanumbalik. So, through Naomi, first we have to try our best to keep our position. Kaya sa pamamagitan po ni Naomi, una po, kailangan nating malaman na kailangan natin manatili doon sa ating posisyon. Yeah, and then she received the discipline, God's discipline. At gayon din, siya po ay nakatanggap ng disiplina galing sa Diyos. We can also receive the God's discipline. Kaya maaari din po tayo makatanggap ng disiplina But ng Diyos. it's a God's love, right? Pero ito po ay pag-ibig ng Diyos. The discipline is a benefit to us. Kaya ito pong disiplina ng Diyos ay benepisyo sa atin. Then when we receive a discipline, we just return to God again. At kapag tayo nakatanggap ng disiplina sa Diyos, kailangan natin bumalik sa Diyos. And whatever situation we are, we have to test the Lord through our life. At anuman yung ating maging sitwasyon, kailangan po nating bigyang puri yung Diyos. Then we can evangelize the lost soul. At sa pamagitan nun, makakapag-evangelize tayo ng mga ligaw na kaluluwa. And in the end, God will restore us. At sa kahulihan, yung Diyos panunumbalikin tayo. So don't be depressed too much. Kaya wag po tayong masyadong manlumo. Okay po?